Guys, mamayang gabi na magaganap ang isa sa mga laban na talaga namang pinakahihintay ng mga PBA basketball fans. Ang unang Manila Clasico sa conference na ito, Barangay Ginebra versus Magnolia Hotshots. Ano ba ang maaasahan natin sa sagupaan ng dalawang team na ito? Ratsyada ang Hotshots mula pa noong PBA On Tour at 3 team na ang kanilang sinagasaan sa pagsisimula ng Commissioner's Cup. Nakakaisang laro pa lang ang Barangay Ginebra at halatang nagkakaapaan pa sa isa't isa. Napakainit ng Hotshots kontra sa defending champion Barangay Ginebra. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, inaasahan na magiging mainit ang paghaharap ng Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots mamaya. Hindi lang pride ang nakataya, lalo na sa Hotshots, na gustong patunayan sa kanilang mga fans at pati na rin sa kanilang sarili na hindi lang sila magaling laban sa mahihinang team. Sorry po sa mga unang team na nakalaban na ng Magnolia, lalo na sa Talk and Text na nag-champion sa nakaraang Governor's Cup, pero ngayon ay maikukonsider na hindi ganoon kalakas dahil nga tad-tad sila ng mga injured players. Ang totoo po, makukonsider din na si Mikey Williams ay injured din. Injured ang napakataas na ego. Pero ganun pa man, kahit mahihinang team pa lang ang pinababagsak ng Hotshots sa kanilang unang 3 laro, hindi maitatangging malakas talaga sila ngayong conference. Nagkaroon sila ng luxury na makapaglarong sama-sama ng matagal. Buong PBA On Tour ay kumpleto ang buong team at nasamantala iyon ni Coach Chito Victolero upang lalo pang i-develop ang chemistry ng kanyang team. Samantalang ang Barangay Ginebra during off-season, ang kanilang mga main players ay on loan sa Gilas, Pilipinas. On vacation si Christian Stad Hardinger at Stanley Pringle at may injury naman si Jeremiah Gray plus si L.A. Tenorio. Ang Ginebra ang defending champion ngayong Commissioner's Cup samantalang 5 mahahabang taon nang hindi nagcha-champion ang Magnolia Hotshots. Sabi nga ni Magnolia Team Governor Rini Pardo, they want nothing less than a championship this conference. Hinug na ang Hotshots para pumitas ng kampyonato. Iyan ang ipinapakita ng kanilang mainit na ratsyada ng mga panalo mula nga sa PBA On Tour hanggang dito sa maagang parte ng Commissioner's Cup. Ang Barangay Ginebra naman may gusto rin silang patunayan na sila ay title contender pa rin kahit wala ngayon sa kanila si Justin Brownlee. At nakuha na nga nila ang kanilang unang panalo nang hindi nila kasama ang kanilang resident import. Ipinakita ni Tony Bishop na karapat-dapat siyang replacement kay Brownlee na ngayon ay kinukonsider na pinakamagaling na import na naglaro na sa PBA base sa kanyang mga achievement. 2 gold medal sa international competition. Ngunit hindi magpapahuli ang import ng Magnolia na si Tyler Bay na nag-a-average ng almost 30 points and 14 boards per game. Una siyang tumatak sa isipan ng mga PBA fans nang umiskor siya ng 30 points at humablot ng 20 rebounds kontra sa Talk and Text sa kanilang unang laro. Kaya ngayon ay maraming nagtatanong sa unang Manila Clasico ngayong conference ay sino ang mananaig? Sino ang yamado? May magkabaligtad na karakter ang dalawang team. Madalas ay nangunguna sa karera ang Magnolia ngunit kinakapos pagdating sa dulo. Kaya nga nabansagan silang Intro Boys at Banderang Kapos. At nakilala naman ang Ginebra na madalas ay naghahabol ngunit sa kung anong himala ay sila pa rin ang nagwawagi. Kaya nga na-coined ang battle cry na Never Say Die. Mamaya, hangad ng Hotshots na ipagpag ang kantsaw na ikinapit sa kanila na Intro Boys at Banderang Kapos. Never Say Die spirit naman ang paiiralin ng Barangay Ginebra. Malaki pa ang ihuhusay ng mga mag-aalak lalo na kapag nasanay na ng husto sa sistema ni Coach Tim Cone ang kanilang import na si Tony Bishop at ang combo guard na si Maverick Ahanmisi. Maraming nakukulangan sa laro ni Maverick sa unang laro niya sa Ginebra, ngunit para sa atin ay pasado ang kanyang performance. Huwag kayong mainip at tiyak na puputok din ang opensa ng most improved player ng season 47.
So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Joseph Miguel Di Maisip, Estrella Mercurio, Lina Cargulio, Scout Ranger, let's go, Danny Manatad, Rose Marijuan, Michael Vicente, ingat dyan sa Israel, kabayan. Harold Gahisan, Pablito Orozco, at si Carlos Kayanan. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.